pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Eto na mga kababayan, FPRRD, ang daming binitawang pasabog. PBBM, umiiwas nga ba sa hamon ni Tatay Digong? At nililis siya ang usapin, inaaya na ni Tatay Digong na magpakuha ng dugo para ma-drug test. Pero ang sinagot daw ni PBBM ay fentanyl. So nandito sa video na to, isisiwalat lahat ni Tatay Digong ang mga balita at ang mga issue at dito nga sa mga nangyayari. So think and analyze. Let's go. Nagkaroon ako ng spinal, maybe sa motor or anything else. So, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario De La Rosa ng physician sa Cardinal Santos. And I was examined also by Dr. Ibong, forgot his name. But one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Sinasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa apat, ganon. Tapos, isa ito, torture about 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh.
Ngayon, ah, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa dyan sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. As a matter of fact, yung yun yan sa mag-cabinet mo. Yung mga badi-badi mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadico, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, nagtatrabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly. Ating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed, and of course you have to give order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is to side by side presidential, Republican presidential type of government, i-verse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so ang speaker, si Romualdez, he becomes the prime minister. Ikaw gawain ka ng ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo